Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans 12 verses 2. No? Sabi po dito, sa Tagalog po, ang nasa screen po natin is, okay. Sabi po sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So tayo po ay manalangin. Aming banal at makapangyarihang Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na to, sa panibagong pagkakataon na ikaw ay maitaas, mapapurihan, masamba sa mga oras na to, Panginoon. Itinataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Tulungan po ninyo ang bawat isa, linisin ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Pagindapatin niyo po kami sa aming pong pagsambang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na bawat salita na mamumutawi sa bibig ko ay sa iyo po nanggaling. Tulungan niyo po ako override my preparation, Panginoon. Yung kayo po, Panginoon, ang magturo sa aming kalagitnaan. Yung presensya mo, maramdaman po namin. At tulungan niyo po kami na maging bukas yung puso namin sa maririnig namin at magkaroon kami ng obedient heart na para po kami, Panginoon, ay yung message mo ay hindi po mawala sa aming puso at sa aming isipan at ito po ay maisa pamuhay po namin lahat. Dalangin po namin ang iyong presensya mula sa simula hanggang sa matapos ang aming panambahan at ang dalangin po namin walang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, na mananaig, walang antok, walang, Panginoong, distraction na makakapanaig sa bawat isa na naririto upang marinig nila, Panginoon, yung mensahe mo. Salamat po, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ng lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, pwede na po tayo umupo. So, good morning, church. So, ang message po natin this morning is about breaking the cycles, no? And it titles, This Ends Today. So, ito po yung mensaheng binigay ng Panginoon para sa ating lahat. Kasi nga po, maraming tao sa panahon po natin ngayon na nagkakaroon sila ng mga cycles na paulit-ulit. No? Sa dami po kasi ng mga struggles, ng battles, na pinagdaraanan po ng tao. No? Marami pong mga weaknesses, sa dami po ng stress, sa dami po ng nagkakaroon din po ng mga depression, mga mental health issues. Ngayon, marami po mga tao ang naghahanap ng mga bagay or something na magko-cope up po doon sa kanilang nararamdaman, doon sa mga stress at depression na yon. At inilalaan po nito hinahanap po nila ang mga ito doon sa mga habits. No, doon sa mga mapaglilibangan kung saan sila magiging masaya, kung saan sila malilibang. And eventually, naglilid po ito sa addiction. Or naglilid din po ito sa compromise at kadalasan po nagiging bisyo. Kaya nga po, sinasabi po dito na yung pong mga addiction po na yon ay nagiging daan para po sa cycle ng kasalanan, sa cycle po ng pressure, ng failure, sa din po, sa mga cycles din po ng pain, no? That seems to repeat again and again. At naglilid din po ito sa mga cycle po ng problema na para bang hindi po natatapos. So, sinasabi lamang po dito sa atin, sa message po natin dito, na sinasabi dito na if you have bad habits and addiction, hindi po mamamaximize yung gusto mong gawin pa ng Panginoon sa buhay mo. Meron siyang mga planong magaganda pero hindi po mangyayari yon dahil po sa mga bad habits and addiction na nagiging talikala po sa buhay ng bawat isa. No? At yun po naman, lahat po tayo, hindi naman natin gusto yun eh. Marami rin pong gusto na matigil na po yun, kaso po ang nangyayari, nagiging alipin po tayo nun.
yung hindi na tayo makaalis doon po sa addiction na yon. And sometimes po, minsan maraming mga Christian ang sinasabi na hindi ko problema yan, wala naman akong addiction, wala naman akong mga bad habits. Pero sa totoo lang po, yung mga bagay na nakapaglalayo sa Panginoon, pwede pong ito'y makasama sa buhay po natin. Kaya marami pong silent battles ang mga Christians, no? Marami pong mga Christians dahil nga po sa mga distraction. Marami na po mga 15 years ng Christian pero hindi na po nagbabasa ng Biblia. Yung Biblia po nila inaalikabok na po sa taguan. Marami rin pong mga Christian ang hindi na po nagpipray talaga ng taimtim sa Panginoon. So, lagi po silang nasa church, lagi po natin silang makikita na nasa loob po ng church. Pero, kaya po yun hindi po isang kasiguradahan na yung mga nasa church, wala pong struggles na pinagdadaanan. No po? Kaya po, maraming tao din po na sinasabi sa sarili nila na ganito na talaga ako eh. Ito na kasi yung nakasanayan ko. Hindi na ako magbabago. May mga tao po talaga na gusto naman talagang bumait pero nahihirapan sila. No po? Na gusto naman nilang tanggalin yung pagiging mainitin nila ng ulo, yung pagiging overthinker nila. Gusto naman nilang maalis sa kanila yung pagiging warrior, no po. Pero nahihirapan po sila, no. Marami rin pong addiction, no, na sa sigarilyo, sa alak, na alam naman natin na kapag dudulot ng masama doon sa katawan natin, pwedeng magdulot ito ng sakit, pero nahihirapan tayong itigil. No? Meron din pong mga addiction sa online games, no? At ang nagiging ano pa natin is libangan lang naman yun eh, kasi naboboard ako. Pero sa totoo lang po, maraming buhay na ang nasira. Maraming nabaon na sa utang dahil po sa online games. No? Nagsimula po yan dati doon sa online sabong and then ngayon scatter na po yata yung uso. Pero nakikita po natin, kapag nahuka pa na po doon, hindi na nagiging isang libangan eh. Nagiging distraction na to sa buhay mo. At nalulubog, nasisira ang iyong buhay, ang iyong pamilya dahil po dito. And then, marami rin po, no, na lululong naman po, nagkakaroon ng addiction sa paggamit po ng gadgets, no, sa social media, kapag po yung malalaman mo daw po kapag ikaw ay addicted na dito, yung hindi mo na siya maihiwalay sa katawan mo. Na pupunta ka sa banyo, dala mo. Kakain ka, kaharap mo. Matutulog ka, katabi mo. No? Matutulog ka na lang hanggang sa makakatulog ka, andyan yung cellphone sa tabi mo. Gigising ka, cellphone pa rin ang hinahanap mo. No? Yun po ay napakalaking oras ang ginugugol doon. No, kaya po pwede nating sabihin na isa na po siyang addiction. Na sana marami ka nang natapos na trabaho. Pero dahil dun sa paghawak mo ng cellphone, marami pong distracted. Kapag pasa ka na sana ng maaga ng mga projects mo, mataas sana yung nakuha mong grades kung binitawan mo sana yung cellphone at nag-review ka muna. Ang laki po nagagawa niyan sa buhay po ng tao ngayon, yung paggamit po ng mga gadgets. Sa atin din pong mga nanay, no, hindi po sana tayo matatambakan ng trabahong bahay, hindi tayo matatambakan ng labahin, hindi tayo matatambakan ng mga tiklupin, kung hindi mo na po natin hinawakan yung cellphone. No? Once po kasi na nahawakan mo siya at nag-scroll ka, hindi mo po namamalayan, 2 oras, 3 oras na pala yung ginugugol mo doon sa paghawak po ng cellphone na yon. At maano mo na lang na tanghali na pala, hindi ka pa nakapagluluto. So, ganun po yung nagagawa ng mga gadgets ngayon sa buhay ng mga tao. No? Na nakapagdudulot po talaga ng addiction na talagang masasabi natin na ito ay nakapaglalaan tayo ng napakaraming oras na nasasayang dahil po dito. And sa totoo lang po, hindi lang naman din po yung sigarilyo o alak ang nakapagdudulot ng masama sa tao eh. Yung din po pagkain ng mga hindi tama, no? Yung mga bawal na pagkain, yung sobrang matatamis, matataba, maaalat, no? Na makapagdudulot po ng sakit sa tao. No, binawalan na siya ng doktor, pero
nagpapatuloy pa rin siyang kinakain o patuloy pa rin niya, pag nag-crave siya, patuloy pa rin niya itong binibili. No? Lahat po ng yun kasi ang katwiran mo, may gamot naman ako eh. May maintenance naman ako. Kaya okay lang. So, ganun po yung mga addiction na to, yung mga bad habits na to na nakakasira po sa tao. So, sa message po natin na to, pray lamang po tayo kay Lord, no? To strike our hearts and lead us to stop whatever bad habits po na nagkakaroon po tayo ng struggles today. Marami pong battles na hinaharap po tayo everyday. Maging tayo pong mga nanay, yung mga kabataan, and even po yung ding mga tatay. And alam nyo po, ako po ang unang tinamaan dito sa message na to dahil marami rin po kasi akong habits na gusto ko na pong tigilan, no? Gusto ko na pong ma-stop sa buhay ko pero nahihirapan po akong itigil. At nawa po, sa message po ng Panginoon na to, ay sabay-sabay po tayo na matuto. At sabay-sabay po tayong baguhin ng Panginoon. Matransform po tayo sa kung ano ang gusto ng Diyos para po sa atin. So, lahat po tayo may mga bagay na gusto na po nating tigilan sa buhay po natin. Ano? Mayroon pong habit na nakakasama na and it must be stopped. Isang ugali po na sinasabi natin na minsan lang naman eh. Sinubukan ko lang eh. Kaso po sa pag-try mo, nagustuhan mo. Kaya po, nagiging cycle ito na uulitin mo. Isang kasalanan na sasabihin natin na, Lord, last na po ito. Huling beses na lang, hindi na po talaga ako uulit. Pero dahil nga po nasarapan ka, nasiyahan ka, naging masaya ka doon, inulit mo. So ganun po kasi ang isang cycle po ng bad habits, no? Nangangako ka na babaguhin mo na, pero bumabalik pa rin po tayo. So, ganito po daw po na nagwo-work ang isang habits, no? Una, sa first time, it is a choice, no? Pinili mo yon kasi nga nagwo-work ka, gusto mo lang malibang. Kapag po second time na, nagiging pattern na kapag po inulit mo, dahil nasiyahan ka, uulitin mo, at magiging routine na po ito. And doon sa third time, hindi mo po namamalayan, nagiging bandage na po ito. Kumbaga, nagiging isang na siya, tanikala. Kasi nga, dahil nawawala yung stress mo doon, nagiging masaya ka, kaya inuulit mo. At nagiging tanikala na to, hindi mo na namamalayan, nahuhook ka na. At hindi na buo yung araw mo pag hindi mo ginawa iyon. No? At hindi mo napapansin, ito na pala yung nagko-control sa'yo. Pero po, maraming tao ang nasisira ang buhay ng paulit-ulit. Araw-araw po yun. At kapag nasira yung buhay nila, kadalasan, akala po ng iba isang beses lang yun, overnight nangyari, pero hindi po. One time na maling desisyon, pero nagpatuloy po at naging bandage na po sa buhay niya. Tulad po nitong ni Ted Bundy. Si Ted Bundy po ay isa po siyang Amerikano na naging serial killer. Isa po siyang rapist and kidnapper na pumatay po ng napakaraming kabataang babae. No? Kadalasan po yan mga college graduate. Noong 1970s po sa United States. At naniniwala po siya na almost 30 na women po yung kanya pong napatay. In his interview po, bago po siya sa kanya pong execution, sinilya elektrika po siya, sinabi po niya na yung kanyang, kaya nangyari sa kanya, yung mga bagay na yan, ay he began viewing pornography. Nung siya po ay 12 years old pa lamang. No, nakapulot po siya ng isang porn magazine at mula po doon, nagkaroon po siya ng addiction. Sabi nga, one bad decision na doon sa magazine na yon is basahin niya, tingnan niya, at doon po from casual reading, nagkaroon po siya ng addiction of violent pornography. No? Na nag-fuel po sa kanya na mag-fantasize doon sa mga babae na nakikita niya at pinapantasya na ginagawa niya po yun sa babae.
And then, hanggang sa naging addiction na po to, hindi na po simpleng pagbabasa na lang yung kanyang ginagawa. And then, eventually, nandun na po yung urge na gusto na niyang ma-experience po yung yung nababasa o kanyang napapanood in real life. Kaya po, it pushed him na mangid na po ng mga babae at gawin doon sa mga babaeng yon kung ano po yung napapanood niya o nababasa niya po doon sa mga magazine. Isang maling desisyon po yung kanyang ginagawa at hindi po doon na natatapos ang lahat. Pag nagawa niya na po yun, tinotorture niya yung mga babae, pinapatay at itinatapon. Nagsimula lang po yun sa isang maling desisyon na magbasa ng porn magazine. Nagkaroon ng pagpapantasize, no? Hindi na nasiyahan doon. He make the wrong step. Gumawa na ng masama, nangidnap na ng kababaihan at isiganawa yung act ng kung ano yung kanyang nakikita doon. Ganun po, dumadaan sa isang tao yung isang kasalanan. No po, yung sex addiction, nalululong tayo sa droga, sa sugal, nagiging lasinggero yung ibang mga tao at nagiging babaero. Hindi po yan nangyari ng ng isang beses lang. Nagsimula po yun sa choice, no? Nagsimula po yun sa choice hanggang sa nagkaroon na siya ng wrong step, gumawa na siya ng ibang paraan na sinubukan lang niya, nagustuhan at inulit-ulit. Sabi nga, it takes years, hindi ilang isang araw nangyari po yun. At nakikita natin na naging chain na to na naging isang tanikala na siya na naging po sa iyong buhay, naging bandage. So ganun po, sinabi po dito na ganun po nagme-mess up ang buhay ng isang tao. Nagsimula yon sa isang bad decision, nagkaroon ng maling hakbang, at sa paulit-ulit yun, nagkaroon ito ng harmful habit. At sa Biblia din po, meron din pong ganyang pangyayari. No? Meron din po isang magandang halimbawa po. Sa ganyan, siya po ay itong examples na character po na to sa Biblia. Siya po ay may isang mahabang buhok. Simulaan po natin. May kakaiba siyang lakas. May malaki siyang potensyal. At ginawa siyang isang bukong. But he ended up nawala yung kanyang buhok, nawala yung kanyang lakas, he lost his name, nawala yung kanyang paningin, at sa huli, nawala po yung kanyang buhay. Sino po yung taong ito? Siya po si Samson. No? Paano po ba napunta ang isang taong na may napakalaking potensyal sa isang buhay na nagkaroon na lubos na wasak? No? And this morning po, we are looking at the life of Samson. And to give you some brief background about him, mababasa po natin yon sa Judges, chapter 13 and 14. Dahil nga po sa kasamaan ng mga Israelita, katigasan ng kanilang ulo, no, gumawa na naman sila ng mga masama sa paningin po ng ating Panginoon. Kaya po ibinigay sila ng Panginoon sa mga Pilisteo, no, sa mga kamay ng Pilisteo for 40 years. Matatandaan niyo po kung familiar na po kayo sa mga Pilisteo. Siya po yung kung si Goliath po, kung natatandaan niyo, isa po siyang Pilisteo. No, siya po yung napatay ni David sa pamamagitan lang po ng tirador at isang bato. So, yun po, for 40 years po silang napasa kamay ng mga Pilisteo. Kaya po, itinakda itong si Samson para maging tagapagligtas po ng kanyang bayan. So sa short background po sa kanya, siya po ay anak ni Manoah at ni Sora. So ito po ay baog, hindi po siya magkaanak. Pero isang gabi po may dumating na anghel sa kanya at nagsabi na magkakaanak ka na isang lalaki. Dedicate mo siya sa Panginoon bilang isang Nazarite. Ang isang Nazarite po, ibig sabihin nito is set apart, or ito po ay consecrated, itong mga batak po na to for the service of God. Kaya po makikita po natin, may sinasabi ang anghel na hindi sila pwedeng uminom ng alak
o anumang inuming nakakalasing. Hindi rin po sila pwedeng magpaputol ng buhok, and hindi rin po sila pwedeng humawak ng dead bodies. Para po sila ay mag-remain na ceremonially clean. Siya po ay itinakda na maging judge, no, and be God's instrument to help rescue all Israelites. Sa mga Philistines po. Hinirang po siya ng Diyos bilang isang hukom ng Israel at pinagkalooban po siya ng natatanging lakas upang iligtas ang bayan niya mula po sa mga Pilisteo. Hindi niya sinira ang buhay niya ng minsanan lang. Makikita po natin dito na marami siyang mga maling desisyon, mga maling hakbang, at isang masamang gawi sa bawat pagkakataon. And he violated his calling as Nazarite. No, nagkaroon po ng downfall itong si Samson dahil po marami po siyang binayolate sa kanyang pong buhay. At isa na po yung pagiging niya Nazarite. No. Makikita po natin sinabi ng anghel na hindi siya pwedeng uminom ng kahit na anong nakakalasing na alak. Pero makikita rin po natin na he participated in drinking peace. No, dahil nga po meron siyang isang nagustuhan na Pilastia, no, hinili niya sa kanyang ama na ng salo-salo doon sa lugar, at yung salo-salo po na yon ay mayroon pong inuman at nakisali po siya doon. So he violated po yung bagay po na yon. And that's yung no cutting of hair. No, hindi po siya dapat magpagupit ng kanya pong buhok. Pero ano po ba yung nangyari? No, dahil po sa pangungulit po ni Delilah, yung sikreto ng kanyang mahabang buhok at kanyang lakas ay nagmumula po doon. No? And ang gano po ang ginawa po ni Delilah. Ngayon po, pre-name up siya. So gamit po yung ay habang natutulog po siya, ay pinutulan po siya ng buhok. So isa po yon sa isang violation na naman na nagawa ni po ni Samson. And then next, yung pong touching a dead body. No? Hinawakan po niya yung yung pong nung po kasi papunta siya doon sa Philistine, nakatagpo po siya ng isang leon na inatake siya at napatay po niya ito sa pamamagitan lang po ng kanyang bare hands. At nung sumunod na araw po nang bumalik siya, pinuntahan po niya ulit yung leon at nakita po niya na pinamahayan po yon ng pulot-pukyutan. So nakita po niya na maraming honey ang ginawa po niya sa pamamagitan po ng kanyang kamay. Kumuha po siya noon and then kinain po niya to at inuwi pa po sa kanyang bahay. So makikita po natin doon yung kung gaano po katigas ang ulo at kung gaano po sumusuway itong si Samson sa mga dapat na kanya pong ginagawa. Yung mga restriction po kanya po itong binayolate. So, makikita po natin sa buhay po ni Samson na maraming pangyayari ang unti-unti po sa kanya na bagsak, no po. Marami po siyang nilabag sa panata niya po sa Diyos. Hanggang sa tuluyan pong nawala na yung presensya ng Panginoon po sa kanya. So how did someone with so much potential, physically strong, end up so broken and living a life that was completely devastated? Mayroon po siyang mga kahinaan. At ano po yun? Kahinaan po niya, babae. No? Kaya kaya niya pong pumatay ng leon, no, sa kanya pong pamamagitan lang ng kanyang mga kamay. Kaya niyang pabagsakin ng 30 kalaban na mag-isa. Pero hindi niya po kayang paglabanan yung kanyang fleshly desires. He did it, one wrong decision, one wrong step. Pumunta siya sa Gaza. Now, one day po, pumunta siya sa Gaza. He went there para po sa isang prostitute. And he spent the night with her. So, dun po sa ginawa po niya na yun, makikita po natin, no, na it took 25 miles from Sora to Gaza. At inabot po yun katumbas na 40 kilometers. At kung by foot po, dahil wala pa naman pong transportation noon, makikita po natin na sabi po is 52,250 steps ang kanyang ginawa. Magpunta lang doon. Talaga pong makikita natin na sinadya niyang dinayo yung lugar po na yun. No po? And
makikita po rin natin dito kung ano po talaga yung ugali ni Samson. He is lack of self-control. No, makikita rin po natin sa kanya, he is lack of self-discipline. No, padalos-dalos siya sa kanyang mga gustong gawin. May katigasan po yung kanyang ulo at madali rin po siyang madala sa pita po ng kanyang laman. Kung titingnan po, yung Gaza is an enemy territory. No, kuta po yun ng kalaban. Tapos siya po yung public enemy number 1. Kumbaga, nandun yung threat sa buhay niya, pero pinupuntahan pa rin po niya para saan? Para po sa babae. No? Kasalanan po ay madalas, sabi nga, ang kasalanan po ay madalas nagsisimula sa maling lugar. No? Makikita po natin lahat ng pagbagsak ni Samson dun po sa lugar na yon nangyari. No? Marami po siyang nagawang maling desisyon na naging daan ng pagkawasak po ng kanyang buhay. He risked his life for what? Doon po sa konti lang kasiyahan, no? Yung po sa kanyang kahinaan. Dahil po sa babae. At dahil po yun kay Delilah. And ano po ba yung mga causes ng kanyang downfall? Now, una may habit of going where he shouldn't go. Sabi ko nga po kanina, yung Gaza is an enemy territory. Hindi po siya dapat nandoon. No? At siya yung enemy number 1 ng mga doon. Kumbaga may threat sa buhay niya. Kaya lahat po talaga ng nangyaring disaster kay Samson ay doon po nangyari. No, hindi po siya talaga dapat pumunta doon. Pero makikita po natin dito na Samson repeatedly went to places of temptation. No, una doon sa Philistine woman, no, yung gusto sana niyang pakasalan, and then to a prostitute in Gaza, and later on itong si Delilah. So makikita po natin yung pattern doon. He kept walking toward danger instead of away from it. So siya pa po yung lumalapit doon sa temptation. No? Sabi nga po, yung lesson dito, if you constantly expose yourself to temptation, eventually you will fall. No? Kaya nga po kahit sabihin mo na napakalakas mo na, no, kahit sabihin mo na ikaw ay Christian or ikaw ay nagsisimba naman linggo-linggo. Pero yung pong temptation kapag lagi kang exposed, eventually po magkakasala kayo. No, kaya nga po yung sa kasabihan po nating mga Pilipino, sabi po, kahoy mang babad sa tubig, sa apoy wag ilapit. Kapag nadarang ng init, sabi ng tampong magdirikit. Kahit po sabihin mo pa na napakalakas ng kontrol mo. No? Pero po sa patuloy na exposure mo doon sa kasalanan, madadala at madadala ka po nun. Sabi nga po ng Biblia is flee. Lumayo ka. Lumayo. Yung tumakbo palayo ang sabi po ng Biblia. At huwag mo pong tambayan. Huwag kang tumambay doon sa kasalanan o doon sa mga temptation po na yon. And makikita rin po natin doon na yung bad habit is playing near the edge of sin. Na sinasabi lang din po nito na yung sarili mo po ay inilalapit mo doon sa temptation. Alam mo na yung babae, yung weakness mo, palagi ka pa rin doon sa lugar na laging maraming babae, nandun sa lugar na tumutukso sa'yo na babae, doon ka pa rin po naglalalagay. Gusto mo nang itigil yung addiction mo doon sa online games, for example, pero ayaw mo naman tanggalin yung app na yun doon sa yung phone. So, lahat po na makapagbibigay sa atin ng addiction, kailangan po natin itong tanggalin. Delete nyo po yung app sa phone nyo. And in Christian's life daw po, this attitude is dangerous because the closer you stay to temptation, the easier for you to fall into sin. May asawa ka na, nakikipag-chat ka pa sa iba. No? Ang katwiran mo, hindi naman cheating yun kasi chat lang. Eh, saan po ba nagsisimula yung pagiging close ng isang tao? Di po ba kapag lagi kayo nag-chat? No, sinasabi na niya sa'yo yung mga problema niya. At ikaw naman, nagiging taga-solusyon na ng problema niya. Hanggang sa magkita na kayo, maging malapit na kayo. At makikita nyo na lang na fall ka na sa kanya at nagkaroon na talaga ng sin doon sa inyong dalawa. No? Sasabihin mo rin sa sarili mo, hindi naman addiction yun kasi trinay ko lang naman. Tinikman ko lang. Pero doon sa pagtikim mo na yun, sa pagtry mo na yun, is nagustuhan mo. So anong gagawin mo ngayon? Uulitin mo. No?
Sasabihin mo, hindi pa naman kasalanan yun kasi konti lang naman. Pero sa totoo lang po, yung sa konti po na yun, kapag ka naulit ng naulit ng naulit, mangyayari po nito, kakaroon na po ito ng addiction. No? Para lang po yan sa pagtikim natin ng bawal na pagkain sa atin. No? Pipiraso lang tayo kaprasong chocolates, pero sa totoo lang sa susunod, hindi natin napapansin, naubos na po na pala natin yung isang box po ng chocolates. So, ganun po kasi ang talaga yung temptation, no, na ibinibigay po sa atin ang lahat ng bagay maging sa pagkain po. And then, isa pang bakit na causes of downfall of Samson is habit of lust over obedience. No, makikita po natin na nung nakakita siya ng isang babae doon na Pilestia na nagustuhan niya doon sa Timna, sinabi po niya sa kanyang magulang na kunin niyo siya para sa akin. Gusto ko siyang maging asawa. Ano po ang sagot ng kanyang mga magulang? Bakit naman gusto mo pang sa angka ng mga hindi tuling iyon kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang ibang mapili sa ating angkan at sa ating mga kababayan? Tanong po ito ng kanyang mga magulang. Sumagot po si Samson na sabi niya, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. So makikita po natin na si Samson, he chose based on desire and not, hindi po dun sa kung ano yung kalooban po ng Panginoon para sa kanya. Now, kahit na po na pinagsabihan na po siya ng kanyang mga magulang na sa kalahi niya pumili ng mapapangasawa, pero ipinipilit po niya kung ano po yung gusto niya. At yung desires and emotion niya po ang nagko-control sa kanya. No, sabi nga po dito, feelings over faith yung nagiging pattern na mas pinahalaga niya kung ano yung nararamdaman niya kesa dun sa pananampalataya niya. At yung lesson po nito is when desire controls decision, distraction follows. Tandaan po natin, kapag po yun ang nangunguna sa atin, yung mga kagustuhan natin, no? At nagkukontrol yun sa ating mga desisyon, meron pong mga consequence yun. Tulad po ni Samson, no, na yung kanyang ginustong babae, yun po yung nag-frame up sa buhay niya na naging daan upang mahuli siya ng mga Pilisteo, na itali siya, na igapos, at naging daan para po siya ay ikulong at maging alipin. No po, yun po yung naging ng kanya pong pagbagsak. And bad habit, letting emotions lead instead of God's word. Kung yun po yung laging nangunguna sa atin, no? Kaysa po yung salita ng Diyos. At isa pa pong cause ng downfall po ni Samson is habit of pride in his strength. So, makikita po natin na si Samson ay nag-rely doon po sa physical strength niya at hindi po sa lakas na ibinigay po ng Diyos. Ang akala po niya kasi, dahil doon sa mga unang mga nangyari, nalalagpasan niya eh. Kasama pa niya ang Diyos niya. Binibigyan siya ng lakas para makatakas, binibigyan siya ng lakas para manalo, kahit na ganun yung pinamumuhay niya. Pero this time po, doon sa huli, iniwan na po siya ng Panginoon. Hindi po niya alam na the Lord had left him. Kaya po nawala yung kanyang lakas, kaya po siya inaigupo at naitali ng mga Pilisteo. Ginawa po siyang alipin, dinukot ang kanyang mga mata, at siya po ay ikinulong. So doon po natin makikita na yung pattern po kasi ay yung confidence niya ay nandun po sa kanyang sarili at hindi po sa Diyos. Kasi nga malakas siya. Alam niya kaya niya lahat. At yung pride po ang bumubulag sa kanya doon sa kanyang spiritual weakness. And yung bad habits po ay nakikita po dito na tinitake for granted po niya yung power ng Diyos sa buhay niya. At yung power niya bilang isang malakas na lalaki, yun po yung pinananaligan niya na lahat kaya niya. Pero yun po yung naging cause ng kanya pong downfall. Tulad po ni Samson, may mga kahinaan din po tayo na nagagawa. May mga maling desisyon din po tayo nagagawa sa buhay. And madalas, nadadala po tayo sa takbo ng mundong ito. Pero ano po ba yung sabi ng main verse natin? Do not conform to the pattern of this world and be transformed by renewing of your minds. Meron pong 3 powerful words po doon. Yung conform, transform, and renew.
Pag sinabi pong conform, ito daw po ay mayroong pattern at nagpa-follow ka doon sa pattern na yon. Ibig po sabihin, ikaw yung nag-a-adjust. Kumbaga, meron siyang pattern at ikaw yung mag-a-adjust doon sa pattern na yon. Ikaw yung aayon doon sa hulmahan po ng mundo. No, na kapag sinabi ng mundo na ito yung tama, susunod ka, oo nga, ito yung tama. No, yung conform po is pakikiayon o pagsunod sa sistema o kultura. No? Na mas kinakopya natin yung values ng society natin. No? Na napapalo natin kung ano yung ginagawa po ng iba. Na ginagawa kasi ito ng iba, uso naman to, kaya ginagawa mo rin. No? And sinasabi nga po dito, when a person conforms, they copy po the values of the society. No? Uso naman yung premarital sex eh. Lahat naman gumagawa na nun. Lahat naman may mga gumagawa na nagli-live-in. Marami ng mga male-to-male relationship. No? Meron na rin mga female-to-female relationship. And 2026 na ngayon, tanggap na yon ng society. Kaya okay lang yan. So, yung decision po nila are controlled by culture, sa mga trends, and peer pressure. No? Lahat naman kasi, kanya na yung ginagawa, kaya okay lang yan. At pagsasabihan ka pa, hindi ka in. Pag ikaw na lang ang virgin doon sa iyong barkada. Pero binababalaan po tayo. No? Kapag palagi daw po lahat tayo ay nakikiayon doon sa mundong ito, unti-unti na pong nawawala yung identity po natin kay Kristo. Napapalitan na po natin to ng identity po natin dito po sa mundong ito. And natatrap na po tayo doon sa lie na pinaniniwalaan po natin. Ganyan po kasi yung binibigay sa atin ng kaaway eh. No? Na ganyan ka na talaga. Habang buhay na yan, ganyan ka na. Hindi ka na mababago. Bakit po? Pinanganak ka po ba na adik ka na? Pinanganak ka po ba na lasing ka na? Hindi po ganon. Ang pinanganak ka ayon sa image po ng Diyos at kailangan po maibalik yung identity po na yon sa'yo. No? Ito po ang tandaan natin, hindi ka po isang talunan. Hindi ka rin po isang pagkakamali. You are redeemed. Sabihin nga po natin lahat, I am redeemed. I am forgiven. I am restored and loved by God. Amen po, di po ba? At sa patuloy daw po nating paglapit sa ating Panginoon, sa patuloy na paglapit natin sa Kanya, dun po magbabago yung buhay natin. And next po is transform. It means po complete inner change. Hindi lang po yung paglabas ang babaguhin, kundi mula sa loob, palabas. No? Nagsisimula po sa loob natin yung pagbabago at ito po ay makikita po sa ating pong paglabas. At ang makagagawa lang po nun ang Panginoon. Hindi po natin kaya. Sabi nga po, transformation means God changing you from the inside out. Kasi kung ang babaguhin lamang po sa atin ay yung pong ating behavior, babalik at babalik po yan. Pansamantala lang mababago ka, babait ka, at titigilan mo yung mga bisyo. Pero kung wala yung Panginoon na talagang nagbago sa'yo, babalik at babalik ka lang po doon sa mga bisyo, sa mga addiction na nasimulan sa buhay mo. Para po daw tayong mga caterpillar, no? Kailangan po yung transformation, it's parang metamorphosis, na from an ugly caterpillar, nagiging napakagandang butterfly po natin. Yun po yung tunay na pangmatagalang pagbabago. Hindi yung pagbabago lamang po ng kilos, no? Kundi po pagbabagong spiritual. Kung babagihin mo lamang daw po yung kilos mo, at hindi yung puso, babalik at babalik din daw po tayo sa dati po nating gawin. Ganyan po yung buhay na binago po ng ating Panginoong Hesukristo. Kung dati daw po magagalitin tayo, ngayon may self-control na po tayo. No, malumanay na tayo magsalita, hindi na tayo agad-agad nagagalit. Kung dati daw po na makasarili tayo, ngayon po mapagbigay na tayo. At hindi na po tayo madamot. Dati po, alipin po tayo ng kasalanan. Ngayon po, pinalaya na po tayo ng ating Panginoon. And yung transformation daw po ay hindi po kaya talaga
ng sarili lamang po nating lakas. Ito po ay gawa ng Diyos sa loob po natin. Ito po yung tandaan natin, bumaba po si Kristo, hindi po tayo i-transform o para bumait po tayo, kundi bumaba siya para ibalik yung identity po na ninakaw sa'yo ng kalaban. Na pinaniniwala ka niya na ganyan ka na talaga, na isa kang talunan at isa kang pagkakamali. Yung renew po na sinasabi po doon sa ating verse, ito po daw ay renewal na araw-araw, no? Ng pagre-refresh po ng ating pong isipan. Kailangan lagi po tayo may new mindset daily. Ayon po sa katotohanan ng salita po ng Diyos. Pero kapag araw-araw daw po tayo nagbabasa ng Biblia, nagpipray, nakikinig po ng preaching, nire-renew po natin yung ating pong mindset. Dito po nagsisimula yung tunay po na pagbabago. At nagsisimula po yun sa ating pong isip. Sa isip po natin na kailangan po ay magkaroon po ng pagbabago. And this happens when we fill our minds with God's words and we allow Holy Spirit to change our thinking. Our values begin to match doon po sa katotohanan po ng Diyos. At bakit po ba kailangan na ito po ay matapos na? So, when God renews our mind, no, mababago po yung ating pong pag-iisip, yung mga desires po natin mababago. Kung dati mga worldly desires ang gusto natin, magkakaroon na po tayo ngayon ng mga godly desires. Now, papalitan po yun ng Diyos. And our action po ay makikita po yun, lalabas po yun naturally sa atin. Magugulat na lang po yung ating mga asawa, yung ating mga anak. Aba, iba ka na. No, so the order po nito, kapag daw po tayo ay may renewed mind, magkakaroon tayo ng transformed life and magkakaroon tayo ng different behavior. So, ito po yung pag daw po tayo ay may renewed mind, ito po yung source. Ang source po, yung kapag po tayo nagkaroon na ng pagbabago po ng isipan. At yung magiging resulta po nun is yung magkakaroon po tayo ng transformed na buhay. Ibang-iba na sa dati. At yung evidence po nito ay magkakaroon po tayo ng different behavior. No? Na magiging obvious na sa ibang tao na different ka na iba ka na, hindi ka na tulad ng dati. Yun po yung transformation na nagmumula po sa ating pong Panginoon. So sana po lahat tayo makaranas ng transformation po na gano'n. Na yung gusto po nating mabago sa buhay natin, unti-unti, no, sa pamamagitan po ng Panginoon, sa pag-aayos po ng buhay niya natin, sa pamamagitan po niya, mangyari po ang lahat ng ito. So, why this must end today? So, bakit nga po ba kailangan na natong ma-stop today? Because it's destroying your destiny. May mga magagandang plano po ang Diyos sa buhay natin. No, marami siyang gustong magawa sa buhay mo, pero nagiging distraction po itong mga ginagawa natin, no? Na uubos natin yung ating oras sa ibang mga bagay na hindi tama. No, kaya po na yung mga dapat na gagawin ng Diyos sa iyo, hindi po niya magawa. Nadi-destroy po yung destiny na gagawin ng Diyos po sa iyo. And because you were not created to live in bondage. Create po tayo ng Panginoon na in His image, no? At hindi niya gusto, yung nakikita niya sa atin na magiging bondage tayo ng addiction, ng mga vices, ng mga masasamang gawi o ng kasalanan lalo na. And because God has the power to bring change. No, kahit ano pong gawin natin, hindi po talaga natin kaya. Babalik at babalik lamang po tayo sa dati. Kung hindi po natin talaga ibibigay sa Panginoon na siya ang mag-break ng chains po na yon. So ano po ba yung dapat gawin para po ito ay matigil na? Unang-una po is confess it. So kailangan po natin itong sabihin sa Panginoon. Aminin po natin sa Kanya kung ano po ba talaga yung mga struggles natin, yung mga bagay na hindi natin kayang tigilan, na kailangan na nating tigilan pero hindi natin kaya. Kailangan po natin sabihin sa Kanya, Lord,
Nagkakaroon po ako ng addiction sa mga bagay na hindi dapat. Nagpapatuloy po ako sa panonood ng porn o kakaroon po ako ng addiction sa mga online game o sa anumang online na nakapagbibigay po, nakakasira doon sa oras, nakapagsasayang ng mga oras ko. Kailangan po sabihin natin yung lahat yun sa Panginoon. Sabi nga, God cannot heal kung hindi natin ito sasabihin. Para pong isang sugat na kapag ito'y laging nakatago, hindi po yan gagaling. So, ganun po yung nais po ng Panginoon sa atin. Kailangan lamang po natin i-expose kung ano man po yung mga kasalanan na yon, kung ano man po yung mga addiction na yon, kung ano man po yung mga bad habits na yon na nagiging tanikala po sa buhay ng bawat isa po sa atin. And then, ay kailangan po cut off access. No? Kung daw po yung phone ninyo, no, ang nakapag-lead sa inyo sa temptation, meron mga apps doon na nakapag-lead sa inyo sa temptation o sa inyo pong addiction, i-limit na po natin to. No? Kung ano man din po, halimbawa kung yung mga pagkain po ang inyo pong nagiging temptation, so huwag na po tayong bumili ng mga bagay, iwasan na po natin bumili ng mga bagay na mga makakasama po talaga sa atin, yung mga matatamis o anumang pamang mga bagay na alam naman natin makakasira po ng ating health. And then, replace it with godly habits, no? Hindi po enough kasi na aalisin mo lang yung bad. You must replace it with good. Sabi nga, yung pong mga late nights natin, yung ating pong mga pagpupuyat, no? Sa mga hindi magandang bagay, palitan po natin ito ng mga early morning prayer. No? Replace endless scrolling. No? Wala tayong tigil ng ka-scroll sa cellphone. Palitan po natin ito ng pagbabasa po ng scripture. And yung pong ating pagiging complaining, no? Lagi tayong nagrereklamo, palitan po natin ito ng gratitude. At makikita po natin kung lahat ng bagay pinagpapasalamat natin, hindi na tayo ganun magiging palareklamo. At ang isa pong pinakamaganda, sabi po dito, a heart left empty will return to old patterns. So kailangan po natin fill it with God. So sinasabi lamang po dito na kapag daw po ang isang tao ay tumigil sa isang masamang gawain, pero hindi po niya pinuno ang kanyang puso ng salita ng Diyos, at hindi po niya ito pinuno ng mga mabubuting bagay, may posibilidad po na bumalik siya doon sa dati po niyang kasalanan at mga addiction. Para po bang isang bahay na walang nakatira, madali po ito mapasok ng magnanakaw. Ganon din po yung ating puso. Kung wala pong Diyos na naghahari po dito, yung po mga dating ginagawin natin, yung tukso, ay babalik lamang po at mananahan po ulit doon. Kung gusto po talaga nating maputol yung mga masasamang cycles po sa buhay natin, hindi lang po dapat na alisin yung kasalanan. Dapat po ay punuin po natin yung ating puso po ng presensya po ng ating Panginoon. So we must stand in faith. So ito pong araw na to is not just another sermon. This is a breaking point. So kung tayo po ay pagod na at ready ka na i-get out yung mga bagay na nakapagbibigay po sa atin ng mga masasamang gawain. And if you truly want freedom, stand in faith. I-declare po natin sa ating pong sarili, I'm not a slave. Sabihin nga po natin lahat, I'm not a slave. Hindi po tayo alipin ng anumang mga masasamang gawain, hindi tayo alipin ng ating mga bisyo, hindi tayo alipin ng mga ating mga addiction. I will not go back. Sabihin po natin, I will not go back. Hindi ko na babalikan ang anumang mga masasamang gawin na yon. And this cycle ends now. This ends today, not tomorrow, not next month, kundi po ngayon, today. Sabihin po natin today. So
So, lahat po ng anumang bagay na gusto na nating i-let go, lahat po ng bagay na gusto nating alisin na po sa buhay natin, alisin na po natin ngayong araw na to. Tulungan tayo ng Panginoon na i-transform yung ating buhay. Tulungan tayo na magkaroon ng renewed mind. Na yung mga bagay na hindi tama, yung mga bagay na ginagawa natin na hindi nakakalugod sa Diyos, it must end today. So tayo pong lahat ay manalangin, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, aming banal at pinakamakapangyarihang Ama. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga oras na to, Panginoon. Tulungan po niyo kami, Panginoon, na yung message mo ay mag-strike sa heart namin, Panginoon. Anumang bagay, Panginoon, na nagkakaroon kami ng addiction, anumang bagay na nagkakaroon kami ng bad habits na nakapagdudulot, Panginoon, na nakakasira sa aming buhay, na nakakaubos ng aming oras, na dapat nagagamit namin sa mas mahalagang bagay. Mas tulungan po ninyo kami, Panginoon, na higit na lumapit sa iyo, Panginoon. Punuin ang aming puso ng inyong salita. Punuin mo kami, Panginoon, ng inyong presensya. Nang anumang bagay hindi makapasok na muli po sa amin. Itinatakwil na po namin mula ngayon anumang gawa ng kaaway. Tinatakwil na po namin, Panginoon, ngayon ang anumang mga ginagawa namin hindi tama. Itinatakwil na po namin ngayon ang anumang addiction na nakapagbibigay po sa amin na masira yung aming buhay, masira ang aming health, Panginoon, masira yung relasyon po natin, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ibinibigay niyo po sa amin, sa patuloy na pangunawa mo, sa patuloy, Panginoon, na pagpapatawad mo. Anumang bagay, Panginoon, na aming ginagawa, tulungan po ng kami, Panginoon, na magawa po namin ito according to your will, according to your kagustuhan po, and according po sa kalooban mo, Panginoon. Sa iyo po namin itinataas ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng pagbabago. Transform us, Panginoon, dun sa kung anong identity namin, Panginoon, na ginawa mo sa simula pa lang. Tulungan niyo po kaming baguhin ang aming po sarili. Hindi po namin kaya, Panginoon, kung hindi po niyo, Panginoon, pakikialaman ang aming puso. Pumasok ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa at pangunahan niyo po kami. Everything po na gagawin namin, Panginoon, simula ngayon, ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa po namin according to your will. Ikaw na po ang manguna, Panginoon, magbago sa amin lahat at tinataas po namin ngayon, Panginoon, sa amin pong pag-uwi. Sa buong linggong ito, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, at tulungan niyo po kami na maging malakas sa anumang gawa ng kaaway, anumang temptation, Panginoon. Tulungan niyo kami na mapagtagumpayan ito at hindi po ito maging bandage po sa buhay namin. At ma-broke na po, Panginoon, yung chain na nagtatali sa amin sa anumang mga masasamang gawain, Panginoon, na patuloy namin ginagawa. At ngayon pong araw na to, ikaw po ang break nung tanikala na yun, Panginoon, na mabubuhay kami, Panginoon, ng malaya simula po ngayon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang samo at dalangin namin sa banal na pangalan mo, Panginoong Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen and amen.